May we request Commissioner Noli R. Pipo to read the proclamation certificate of Senator-elect Maria Imelda Romualdez Marcos. Magandang hapon po sa inyong lahat. We, the Chairman and Commissioners of the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim Maria Imelda Romualdez Marcos as Senator-elect to serve for a term of 6 years, ending on June 30, 2031, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, given this 17th day of May, 2025, in the city of Manila, Philippines. Signed, Chairman George Erwin Garcia, Commissioners Amy Perolino, Ray Bulay, Ernesto Ferdinand Maceda Jr., Nelson Celis, Maria Norina Tangaro Casingal, and Noli R. Pipo, attested by Executive Director Teopisto E. Elnas Jr. May we request the family and friends of Senator Marcos to come up the stage for a photo opportunity. Now, may we request Senator Marcos for a short message. Sa mga ginagalang naming commissioner ng COMELEC, sa aking nanay na 96 years old na, at kasama ng aking mga anak na kailanman hindi nagduda na ako'y mananalo kay Presidente Duterte, ang ating dating Pangulo, na Oktubre pa lamang itinaas na ang aking kamay at sa kanyang anak na hanggang sa huling sandali si VP Inday Sara ay ako'y kinakampanya. Sa inyong lahat ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Hindi nagmaliw ang paniniwala ko sa dunong ng sambayanang Pilipino. Nadama at alam nila ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal. Mabuhay ang Pilipinas! Ikinararangal kong maging ika-12 sa listahan ang tumapos sa lahat na ito. Salamat sa inyong lahat. So ayan mga kababayan, no, nagpasalamat po si Senator Amy Marcos sa pag-endorso sa kanya ni Thank VP you Sara. very much, Senator Marcos. Alright mga kababayan, so tayo po ay magkakaroon po ng another reaction video dito po sa nangyaring proclamation po ng mga bagong senador ngayong May 17, 2025. At nanguna na nga po dyan si Senator Amy Marcos na nakakuha po ng pang-12. No, siya po yung tumapos dito po sa pagka-senador, no, sa 12 na senator. Siya po yung pinaka-last at nakakagulat nga na pinasalamatan ni Senator Amy Marcos si dating Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte at tila na itchapwera itong kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, no. So kanina inaabangan natin kung sino yung kanyang mga pasasalamatan at imi-mention sa kanyang maiksing speech, pero natapos ang kanyang speech pero hindi niya man lang na-mention ang kanyang kapatid, no. At tila talaga malalim po talaga ang sugat at hidwaan nila sa kanilang pamilya, no. So isa sa pinakamahalagang bahagi po ng proseso ng halalan ay yung pagtatalaga o yung sinasabi nating proclamation, dahil ito po yung isa sa formal na pagpapakilala sa mga nanalo, no, matapos ang halalan. Ito ang opisyal na pagsasara ng electoral process na nagsisilbing patunay na ang mga boto ng mga mamamayan ay kinikilala at tanggap ng komisyon. Ito nga po yung COMELEC. At mahalaga ito upang tapusin ang mga kontestasyon o alita na maaaring maganap hinggil sa mga resulta. So alam niyo naman po yan na napakarami po ng maingay ngayon sa social media na nagkaroon daw ng dayaan, malawakang dayaan at ilang mga problema po
during election. Pero nanindigan po yung COMELEC na naging mapayapa at naging maayos naman po ang naging halalan ngayong May 12, 2025. So pangalawa dito, syempre yung pagkakaroon ng bagong liderato. Meron tayong mga bagong pasok na senador kagaya po ni Senator Marcoleta, no? Siya po talaga yung pinaka-fresh sa lahat bilang senador. At ito nga po yung proklamasyon ng mga nanalo sa pagkasenador ay magbibigay ng daan para sa kanila na magsimula sa kanilang tungkulin at syempre magsagawa ng mga hakbang na magbibigay po ng direksyon sa isyong kinakaharap ng bansa. So katuwang po talaga sila ng ating gobyerno. Malaki po talaga yung kanilang tungkulin sa atin. No? Ang mga bagong halal kasi na senador ay may responsibilidad na maglingkod sa interes ng publiko, no? At magsulong ng mga batas na makikinabang ang buong bansa. At syempre nandiyan din po yung pagpapatibay ng ating demokrasya dahil ang proklamasyon ng mga nanalo ay isang simbolo ng aktibong partisipasyon ng mamamayan sa demokratikong proseso. So pinapatunayan nito na ang mga tao ay may boses sa pamamahala at may kakayahang pumili ng mga lider. So tayong mga botante yung talagang nagluklok sa kanila kung nasaan man sila ngayon. Dahil ito rin ay nagsisilbing paalala sa lahat ng mga mamamayan na ang demokratikong halalan ay isang makatarungan at maayos na sistema para sa pagpili ng mga opisyal na magsisilbi sa ating bayan. So para sa akin no, yung proklamasyon na ginawa na ito ay isang formal na hakbang upang kilalanin natin no ang mga nanalo, kundi isa rin itong simbolo ng tiwala nating mga mamamayan sa sistema ng halalan. Gayon pa man may mga pagkakataon na ang mga resulta ng eleksyon ay nagiging sanhi ng alitan at mga kontrobersya. Ayan nga, gaya nga ng mga dayaan, vote buying. So alam niyo yan na hindi yan talaga nawawala tuwing eleksyon. Kaya't mahalaga na ang bawat hakbang ay transparent. No? At ayon sa batas, isang bahagi ng mahalagang aspeto ng proklamasyon ay ang pagtiyak na ang proseso ay tapat at ang mamamayan ay may tiwala sa mga institusyon na nagsasagawa ng halalan, kagaya nga ng COMELEC. Okay? So, ito lang yung magiging reaction ko dito sa naging proclamation ngayong araw na ang mga nanalo sa pagkasenador ay dapat positibo, no? At may dapat talaga tayo ay dumadaan sa matinding pagsusuri. Bagamat mahalaga ang pagkilala sa mga nanalo, hindi rin may iwasan ang mga pagdududa na maaaring sumiksik sa ating mga isipan, no, hinggil sa kanilang kredibilidad. No, kaya't mas nararapat na patuloy na magsagawa ng reforma. No, yan. Reforma talaga ang kinakailangan. Kailangan talaga palitan na yung sistema na kinaugalian na natin, no, at para mabigyan naman ng bagong muka, bagong pag-asa at bagong Pilipinas. Yan talaga yung tinatawag na bagong Pilipinas. Yung basahin yung bulok na sistema ng ating bansa. So sa bawat proklamasyon, umaasa ako na hindi lamang ang interes ng mga nanalo ang isaalang-alang, kundi pati rin ang kapakanan ng nakakarami. Dahil syempre public figure sila, nasa public service sila, dapat talaga yung kanilang pagmamahal at atensyon ay nasa ating taong bayan, lalo na yung mga bumoto, no? Yung mga botante, tayo bilang isang mamamayan. At ibigay nila yung kanilang buong kakayanan na makapaglingkod ng tapat at makaraos tayo, no, sa kinakaharap na kinasasadlakan ng ating bansa, yung kahirapan, kagutuman, yung kakulangan sa trabaho. Yan dapat yung bigyan nilang action. So sa kabuuan, ang proklamasyon ay hindi lamang isang seremonyal, no? Hindi lang to basta umakyat ka sa stage at tinanggap mo yung certificate mo, kundi isang mahalagang bahagi ng pagpapalakas ng ating demokrasya, no? Sa pamamagitan nito makikita natin kasi ang epekto ng bawat boto at kung paano ito magbabago sa kalakaran ng pamahalaan. So para sa inyo mga kababayan, ano yung opinion nyo dito sa isang proklamasyon na napanood nyo ngayon? Hindi ito buo, highlight lang natin yung naging speech ni Senator Amy Marcos at ipinaliwanag natin kung ano yung kahalagan ng proklamasyon sa mga ganitong kaganapan, lalo na sa gobyerno. So comment down below kung ano yung inyong opinion, ano yung masasabi ninyo sa nangyaring proklamasyon ngayong araw na to. Maraming salamat po.